member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Huwebes na tayo ngayon, ika-10 ng Hulyo 2025. Sa ulo ng ating mga balita, retired judge na isinasangkot ni alias Totoy sa missing Sibungeros pumalag. Itinanggi ang akusasyon. Technical dive sisimulan daw sa Taal Lake ngayong araw. Duterte Black sa Senado, suportado si Senator Chis Escudero bilang Senate President. Malacanang may buwelta naman kay Vice President Inday Sara. Pangulong BBM nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. Voter registration para sa barangay at SK election sa arangkada na sa Agosto. Task Force Clark nagkasana operasyon laban sa kolornom ng mga sasakyan at mga overcharging sa loob ng Clark Freeport Zone. 17 Pinoy seafarers nalula ng barkong inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Balik sa Pilipinas bukas Biyernes. Bagong sama ng panahon o low pressure area sa loob ng PAR. Patuloy na minomonitor ang pag-asa habang at magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang mahigpit na binabantayan ngayon ng Pag-asa. Yan man sinabi ng Pag-asa na mababa ang potensyal na ang naturang sama ng panahon ay maging isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Isa pang LPA ang binabantayan din ng Pag-asa, nasa labas pa ng PAR line. Maliit din ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Samantala, ang southwest monsoon na humbagat pa rin ang siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Partikular na sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Babuyan Island, Batanes at Metro Manila. Maulap na may kalat-kalat na mga pagulan ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Panay Island, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula. Nagbabala ang Pag-asa ng posibleng flash floods at landslide sa mga lugar na makararanas ng malalakas na pagulan ngayong Huwebes. Pumalo na sa 31,000 families o halos 100,000 katao ang naapektuhan ng malakas na mga pagulan dulot ng Bagyong Bising at ng habagat. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo, wala namang nasawi o nasaktan at low impact lamang ito kung ikukumpara sa mga nagdaang bagyo. Sa ngayon ay wala pang pinal na tala ang OCD hinggil sa kabuang halaga ng pinsala, ngunit hindi niya ito bababa sa 16 na kabahayan ang nasira ng bagyo. Meron ding 4 ang totally damaged at 12 ang partially damaged. Bagamat marami ang nakabalik na ng kanilang mga tahanan, nagpaalala pa rin si Castillo sa publiko, mag-ingat sa maaaring epekto ng malakas na pagulan. Since last week to, no? Marami na rin po ang yung mga lumikas na nakabalik na rin naman sa kanilang mga bahay at saka
magabalik naman po sa normal. Although, pinapaalalahanan pa rin natin, no? We are now on the season ng ating southwest monsoon, no? Yun ang habagat. So, maging alerto pa rin po ang ating mga kababayan, lalo na yung mga nandun sa mga peligrosong lugar, sa mga mabababang lugar, di ba? Na lagi pong mapagantabay dun sa mga warning ng ating science-based agencies, lalo na po ng Pag-asa, no? Magandang umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nagkaloob naman ng 6.9 million pesos na laga ng cash incentive ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa mga miyembro ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent at Philippine Air Force personnel na ipinadala sa Myanmar matapos itong yanigin ang magnitude 7.7 na lindol noong March 28. Ang bawat responder ay nakatanggap ng 50,000 pesos mula sa PAGCOR. Umabot sila ng 138. Yan ay bilang pagkilala at pasasalamat sa kanilang 12 araw na humanitarian at search and rescue mission sa mga lugar na nasa lanta ng lindol sa Myanmar. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Altenco, laging handang ahensya na suportahan ang lahat ng overseas humanitarian efforts ng pamahalaan. Sinabi ni Tenco na hindi lamang ang kabayanihan ang dapat nakilalanin sa ating mga responders, kundi ang kanilang compassion na ipinapakita ng pagiging makatao ng mga Pilipino. Kabilang sa humanitarian mission ay mga kinatawan mula sa Office of Civil Defense, Metropolitan Manila Development Authority, Department of Environment and Natural Resources at Department of Health. Tumulak patungong Myanmar noong April 1 ang grupo upang maghatid ng medical at logistical support sa mga biktima ng lindol na kumitil na mahigit 2,000 buhay at inasugat ng halos 4,000 iba pa. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, anak ni Gloria Romero nangungulila pa rin daw sa pagkawala ng veteranang aktres. 7 months apat na matapos na ito'y pumanaw. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz sa rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. 7 months nang wala sa mundo si Tita Gloria Romero. Kumusta naman kaya yung mga mahal niya sa buhay na kanyang naiwan? Well, nagkaroon ako ng chance na makausap ang nag-iisa niyang anak na si Marites Gutierrez. Ayon kay Marites, hanggang ngayon ay dala pa rin sa kanyang puso ang matinding bigat, pangungulila. At hanggang ngayon, hinahanap niya ang presence ng kanyang ina. Marami rin daw nagawang kasalanan itong si Marites kay Gloria. Pero bilang isang ina, mapagpatawad, mapagmahal at mapag-aruga daw ang nag-iisang reyna ng pelikulang Pilipino na si Tita Gloria. Sabi pa nitong si Marites, sobra pa sa pagka-miss ang nararamdaman niya ngayon. Mas madalas kapag nababanggit ang pangalan ni Tita Gloria ay hindi niya namamalayang tumutulo na lamang ang kanyang luha. Yan ang ating DZRH Shabesatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Morley. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, o pwede tayong mag-laundry day today ha? Bantayan lang ho yung biglang pagbuhos ng ulan ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Ibinalita ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na walang Pilipinong naapektuhan ng pagbaha sa Texas. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, ayon kay Yusek de Vega, kakaunti lamang ang mga Pilipino doon at wala sa kanilang naapektuhan ayon naman sa ulat ng Philippine Consulate General sa Houston, Texas. Magandang balita. Mukhang wala kahit isa kasi ganun ba? Ayon sa report ng ating konsulado, POS has not received any reports of Filipino nationals among the casualties or those adversely affected by the calamity.
Host has reached out to local authorities and leaders of the Filipino-American community in Kerrville. Kerrville yung kung saan pinaka-nagaba. And the nearby cities of Austin and San Antonio to monitor developments and to obtain any further information on potentially affected Filipinos. Kumpiyansa din si Yusek de Vega na makaliligtas sa mga Pilipino sa ganitong sitwasyon dahil sanayan niya ang mga Pilipino sa mga pagbaha. Inimok naman ang Malacanang mga Pilipino sa Texas makipag-ugnayan sa pamahalaan para sa anumang tulong kasunod ng naranasang matinding pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, patuloy ang pagbabantayan ng Philippine Consul General sa Houston hinggil sa sitwasyon ng mga Pilipinong sa apektadong lugar. Tiniyag din ng palasyo na handang tumugon ang pamahalaan sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan sa gitna ng sakuna. Ang mga nais magpasuklolo ay maaaring tumawag sa konsulado sa numerong 256-42 o 4522. Ang area code ay 346 o dili kaya sa email na pcguson@atn.gmail.com. Sa ulat ng konsulado, wala namang Pilipinong lubhang naapektuhan nga ng naturang pagbaha. At kung meron po silang pangangailangan ay tumawag lamang po sila at humingi ng tulong sa ating gobyerno ang pagtulong po na yan ay hindi po ipagkakait sa kanila. Handa pong tumulong ang gobyerno at ang pamahalaan kung ano po yung pangangailangan ng ating mga kababayan doon. At of course, nagdarasal din po natin ang kalagayan ng mga naapektuhan po sa Texas. Sinimula na ang mas pinaigting na kampanya ng Task Force Clark laban naman sa mga iligal na operasyon ng transportasyon at overpriced na singil sa pamasahe sa loob ng Clark Freeport Zone. Ang operasyon ay tugon ng Task Force sa reklamo hinggil sa mga unregulated na serbisyo sa transportasyon ng mga tumatakbo ng walang permit. Sobrang maningil sa loob ng Clark International Airport. Ang task force ay pinamumunuan ng LTFRB Region 3 sa pamumuno retired Police General Richard Albano, kasama ang LTO3 Security Services Group, Clark Development Corporation Security Service Group at gayon din ang PNP Aviation Security. Ayon kay Albano, ang ginawa nilang operasyon na hindi lamang isang crackdown kundi isang panawagan para sa disiplina, pagiging patas at pananagutan sa sistema ng transportasyon. At narito niya ang mga ahensyang ito ng gobyerno para protektahan ang riding public at tiyakin ang kaligtasan ng bawat pasahero. Nagalok din si Albano na tulungan ang mga nasa serbisyong kolorum para makakuha din ng kanilang prangkisa. Inimok din ito mga commuter na pumili ng mga accredited transport operators para sa kanilang kaligtasan. Si Secretary Vince Dizon dyan galit na galit doon sa mga mapagsamantala at saka mga abusadong operator o mga taxi driver na hataw to the max kung magpataw ho ng singil sa atin pong mga kababayan na nangangailangan po ng transportasyon. Oy, teka nga pala baka napapansin ho ninyo, bago na rin ho yung umiiral nating traffic light system, lalong-lalo na sa malaking bahagi po ng Metro Manila. Wala na po yung numerical countdown. Wala na po yung numerical countdown. Baka kayo ho madali ng no contact apprehension dahil sa nag-iintay pa kayo ng countdown. Wala na po yun. If the green light flashes 3 times, it will quickly turn yellow, then to red. O yan Dati di ba may numero? 10, 9, 8, wala na po yun. So ang intayin ho ninyo, pagka yung green, nagpa-flash ng 3 times, nako, umasa ho kayo. Susunod dyan yung yellow, pagkatapos red na. Wala na pong countdown. Kaya pag nakita ho ninyong nagpa-flash na ho yung green, wag na ho kayong tumuloy dahil siguradong mahuhuli ho kayo nung camera. Yan pa naman, AI po yung camera na ginagamit. O dili kaya, may biglang lilitaw ng mga enforcer. Kasi nga naman, ready na silang tumingin. Makikita na nila wala na yung saglit lang yung yellow, red na. Ayan, wag din ho kayong magmamadaling humabol dahil gusto nyo beating the red light, di ba?
Ang mangyayari niyan, dahil sa takot ho kayong mag-stepping on the line naman, bibreak kayong bigla. Yung kasunod naman ang babangga ho sa inyo. Ano ha? Kaya again, para ho sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga nagmamaneho, bantayan po ninyo yung flashing. Pagka nakikita ho ninyo nagpa-flash na yung green, stop na. Slow down na. Dahil ang kasunod niyan ay yellow, then matic na ang red. Wala nang numerical countdown. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay talian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mamaya, abangan ninyo yung ating winner po ng mahiwagang tunog. Nakadali po ito ng 21,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! Si Engineer Mario Balasong, direktor po at tagapagsalita ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated o TALAY o yung mga mangingisda po dyan sa Taal Lake. Kasama ho natin. Engineer Mario, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Kung Angel, at sa inyo pong tagapakinig. Opo, ngayong araw na ito daw, magsisimula yung technical dive dyan po sa Taal Lake, at magsisimula dati dyan sa may bandang Balay Isabel, Na-notify na ho ba kayo? Hindi ho namin alam niya kasi sigurado sa mga government agencies ang kanilang coordination. Yun nga, alam naman natin na nitong mga nagdaang araw, nabubugbog ng husto. Ang sinasabi, doon daw itinapon, malamang, yung sinasabi nila, sa fish pond. Sabi nyo nga, wala namang fish pond dito. Fish cages. Wala, puro fish cages. Kaya kung sa fish cage, itataas lang, hindi na susugbuhin. Ayun nga. Hindi kailangan i-dive. Hindi, pero kahit sa paligid wala bang mga fish pond dyan? Wala po. Wala talaga? Wala po. Walang fish pond? Meron pong fish pond na yun, sa Gawing Laurel, yun po pinagpapalakihan ng fingerlings na napakababaw naman nun. Wala pa yatang kalahating metro ang lalim. Fish pond po yun. Pero yung mga malalaki, yung mga nursery lang ho yun, nursery. Pero hindi ho talaga, sabi nyo nga, kalahating metro lang ang lalim. Opo, ganun lang po. Okay. Gaano kalalim naman yung mga fish cages? Yun nga po, kagaya na po ng aking mga sinasabi ng mga nakakaraang araw, ang lalim po, bigyan ko lang po kayo talaga, ulitin ko lang po ang Taal Lake po ay may lawak na 24,000 hectares. Ang lalim po, ang average ay 60 meters. At yun pong ino-occupy na... Teka muna, engineer. Average yung 60 meters, yung lalim, average. Ibig sabihin, anong pinakamalalim na, parte? Mga ilang metro? Pinakamalalim po, may 200 meters po ang pinakamalalim. Wow! 200 meters. Saan banda yun? Doon po sa gawin ng Cuenca. At dito po sa may... basta yung pong nasa southern part ng Taal Lake. Yan po ang malalim. May mga fish cages din doon? Meron din po sa gawing Santa Teresita, dito po sa gawing Cuenca. Okay. Marami? Hindi ho ganun karami. Hindi ho katulad dito sa gawing Talisay, sa Laurel, Agoncillo at San Nicolas. Okay. Kung sakasakali ho, kasi 4 years ago na ho ito, 4 years na ho yung sinasabing lilibing, libing naman ang binanggit, hindi naman sinabing tinapon, di ba? Opo. Yung kaya pwede pang nandun sa mga mabababaw na parte. Wala po kaming idea kung paano po nila ginawa yan. Basta ang ganit lang po, bigyan ko rin po kayo ng idea. Kasi nga po, ang aming mga fish cages ay nakalagay sa pinakamababa, siguro mga 50 meters ang lalim. So ang lalim po ng aming net, mula doon sa ibabaw, sa surface ng tubig, ay mga 10 meters. So you can imagine yung
yung minimum po yon. Tapos ang pagitan po ng bottom ng aming net doon sa bottom ng lake ay siguro magre-range yan ng from 30 to 100 meters ang akwat ng aming net. Ang nakalutang po yung isda namin. So malayo po sa bottom ng lake. So pero kalokohan naman siguro kung ilalagay mo yung gaano ba kadalas na inaangat ba ninyo yung net? Hindi. Opo, inaangat po yun para pag nag-harvest. Pag-harvest, tinatanggal din siya. Opo. Kinukuha po yung isda. Akala ko yung tawag dito, ininet na lamang ninyo paglutang ng isda. Pag pinakain ng ininet, hindi pala ganoon. Hindi po, itataas talaga yung net. Kaya kaya nga po, kung sinabing kaya lang, fish pan ang pagkaka-describe eh. Kung sa fish cage, hindi po kailangan i-dive. Itataas lang po natin ang net. Opo. Opo. Kung Angel, ikuwang ko lang kasi po tungkol sa kaligtasan ng ating pinag-uusapan, ilang beses na rin nakita na yung advisory ng BIFAR na ligtas kainin. So yan po ay isang legitimate government agency na talaga pong sila kumukuha ng sample ng isda para i-test kung ito ay safe o hindi. Opo. So doon po kami tumutungtong. Hindi, tsaka para lang din maintindihan ng ating mga kababayan, iba ho ang feeding protocol ng palaisdaan dyan po sa Taal Lake. Siguro ibida na ho natin kung bakit sustainable ang palaisdaan dyan po sa Taal Lake dahil sila po ay talagang gumagamit ng makakalikasang proseso. Hindi baling mas mahal yung feeds yung patuka na ginagamit basta ito ho ay makatutulong sa kalikasan. Floater po, floating feeds po. Floating feeds ang ginagamit. Floating feeds ang kanila pong ginagamit. Gaano katagal, hindi talaga siya lumulubog, engineer? Ang pagkakakuha na, mga siguro hanggang 2 oras. 2 oras siya nakalutang? Naka-float. Okay. So, kung yung mga unconsumed, pwede pa pong kainin ng isda. Hindi po siya didiretso sa bottom ng lake. Ayun, okay. Unlike dati, sinker ang ginagamit. So, gaano katagal bago maubos ng isda? Diretso po 'yon. Pagtapon niya sa tubig, kung hindi ko kainin ng isda, diretso na sa bottom ng lake. Ayun, yun yung dahilan kung bakit dati po may mga fish kill. Diyan po sa may malawakang fish kill. Kasi yung sinker, yung feeds po na bumababa doon sa ilalim ng lawa, yun po yung nagdudulot ng polusyon, nabubulok, nagdudulot ng polusyon. Pag nagdoong, aangat ngayon at nagkukos ho ng oxygen depletion. Wala na po ngayon yan. Opo. Wala ang nga po. Kaya nga lang po, ito po, kaya nga po kami dito sa binuo po kaming organisasyon dito po sa yung pong aming Sagip Taal Lake. Opo. Kasi po, hindi naman kailan ito pong Taal Lake ay meron pong 37 tributaries. Opo. So, wag po nating kuha na nakafocus lang doon sa mga fish cages ang pollution na nanggagaling. Ito pong aming tributaries, marami din pong kuha yan. So, yun pong aming Sagip Taal, ay yun po naman ang aming itinayo para naman po yung ating lahat ng ating mga basura sana ay wag mag-end up dito po sa lawa ng Taal. Hindi, tsaka di ba yung mga piggery doon sa taas sa ibang bahagi, ni-require na rin natin ang septic tank? Di ba? At bawal po ang piggery dito sa loob ng protected area. Hindi, doon sa doon sa mga tributaries natin. Doon sa taas, doon sa mga lugar. Yun po yung nire-require. Ang pagkakaalam ko nga po, nire-require yun. Pero yun po, ang pagkakaalam ko na po, ang piggery din ay bawal po dito sa loob. Protected area. Pero doon sa mga areas nga po, outside ng ang mga tributaries magdadump dyan sa may bandang Taal, ni-require na rin ho sila ng septic tank. Kaya bahagi po ito. Bahagi ito ng mga inisyatiba kasi ho ang Taal Lake meron pong continuing mandamus dahil po doon sa rate of kalikasan na naipile dyan po sa Taal Oo. Medyo kabisado namin ni Engineer Mario Balason dahil minsan din ho kami nagkabangga ho nito dahil po sa Dati ho galit na galit sila sa akin dahil doon sa rate of kalikasan. Pero nung naunawaan nila na ito po ay sustainable, para sa sustainable fishing, minahal na ho nila ako. Anyway, balikan lang namin yung floating feeds, engineer. So, nakikita ninyo ngayon yung isda na lumulutang.
At kumakain. Opo, kumakain po. Ayun. So there's no way na sila magiging bottom dweller, di ho ba? Ay, wala po. Kasi kung ang Taal Lake, hindi ko lang alam sa ibang mga part ng body of waters. Aba. Ang tubig po kasi, habang lumalalim kayo, nawawala yung dissolved oxygen. Ayun. So, paano ngayon mabubuhay yung isda kapag sa 10 meters, palagi ko, halos zero na yun eh. Lalo na pag lumalim ka, halos zero ang oxygen sa ilalim. Ayun. Wala pong pupunta doon sa ilalim para kainin pa yung nasa baba kung ano. Ganun din ang tilapia. Tilapia at saka bangus, di ba? May bangus din ho kayo dyan, di ba? Tilapia at bangus po, ganun. Ayun, po ang klase ng isda. Kapag zero ang oxygen, hindi para pumunta sila doon. Engineer, paano ho yung malipoto? Nag-aalaga ba kayo ng malipoto o wild din yan? Meron din ilang nag-aalaga pero karamihan ay wild. At ang problema ngayon, wala ring supply. Nga seasonal naman yun kasi. Oo. Paano tawilis? Ang tawilis po kasi, wag din silang mangamba kasi po ang tawilis, yan naman po ay zooplankton naman ang kinakain. So sa ibabaw din lang yan. Parang parang mga lumot-lumot lang na ganun lang po ang kinakain ng tawilis. Ayun. Na bottom dweller. So again, wag ho natin pangambahan at pero dapat din ho talaga naman ikino-coordinate ho sa inyo yung kino-coordinate sa inyo yung mga planong mga technical dive na ganyan. Di ho ba? Nasa gayon hindi ko lang. Nasa gayon sinisika po ninyong hindi lang naman palaisdaan ang kabuhayan diyan sa sa Taal. Pati ho yung turismo. Turismo. Oo. Ang problema nga lang po sa ating mga kasamahan sa media ay once na binanggit yung sabungan sa Taal Lake ay nakasama pa sa picture mga fish cages. Sana naman kami po nakikiusap sa ating mga kasama na ito po ay mahigit ng 4 na taon. Nasa ngayon siguro walang-wala na yun. Ngayon kung halimbawa magkakaroon pa ng scare, sana naman hindi po ganun. Sana po itulungan din kami. Huwag naman ganun ang pagkuhan. Magkano bang kilo ng tilapia ngayon dyan? Ngayon po naman medyo stable pa. Nasa mahigit pong 100 piso po. 100? Naku ha? 110? 115? Hindi naman mga 100 lang ho. 100? Mataas na rin ho. Aba? Mataas na rin ho production cost. Hindi na ho ganun kalaki ang kita. Wala ho. Aba? Bakit ang patong dito? Magkano bang tinapya dito sa 180? 140? Laki naman patong. Ang problema ho kasi niyan ay yung salin ho ng salin. May mga middleman, may mga sabagay. Ano nangyayari. Gano'n po sana. Sige po. Gano'n karami ho, engineer, ang fish cages natin ngayon dyan? Ngayon po, kasi po nagkaroon, dati po, after ng intervention, naging 6,000, pero noong pumutok ang bulkan at nagka-pandemic, nagkaroon po ng dagdag na 3,717 hanggang ngayon po narito pa. So halos 10,000 cages po. At least ang iba po hindi naman na kumpleto, siguro mga hanggang 8,500 to 9,000 ganun. Pero hindi pa rin, at least within the maximum carrying capacity pa rin tayo. Di ho ba? Yun naman po ang aming kinukuhan kasi nga po we are after with the sustainability. Opo, yun po ang kasi kung may hanap buhay tayo ngayon tapos sa bukas wala na, hindi rin po naman maganda yun. Kaya nga po kami ay natuwa nung kami after ng inyong intervention at nagawa niya ng paraan na may saayos. Kaya nga lang po, ito nga po, kung ano-anong nangyayari, may pumutok ng bulkan, pandemic, Christine, na bagyo, tapos ito ngayon, man-made, na hindi namin, kami naman wala naman kami kamalay-malay dyan sa kunya. Kaya nga po, sana, ang po namin matapos na ito at para kami po makapaghanap buhay na ng maayos. Opo. Teka nga pala, okay na ba yung problema natin sa Nasipit River? Di ba kailangan na rin laliman yun? Isa po namin pinananawagan na sana po ay ngayon ay maumpisahan na ang although sabi sa parte ng doon po sa malapit sa Balayan Bay, nag-uumpisa na sila pero sana nga po lahat ay magawa na kasi nga po ngayon ay panahon ng tag-ulan, ay masyadong maraming nakabara doon sa Pansipit River. Pansipit pala. Pong mga yung nasa lower area nitong nakapalibot sa Taal Lake kung sakali magkaroon ng sudden plus ng biglaang pag-ulan na katulad ng sa Christine, maaari po maapekto na naman yung mga nasa low-lying areas around Taal Lake.
Sana nga, sa halip na issue ng sabungero ang pagtuunan ng pansin dito sa Taal, ang tingnan ho natin yung perwisyong po pwedeng idulot ng mga flash floods pagka hindi ho natin inaddress tong problema ho ng pagbabaw ng Pansipit Channel. Ano ha? Dahil magdudulot ito ng problema. Kung Angel, ang ikong ko lang ho, kasi ang hinahanap natin 36 sabungeros lang, ano po? Kapag ka po ito yung hindi nagawa ng paraan kagad ng Pansipit River, baka hindi 36 lang yung ating hanapin. Kasi nga po dito sa nakapalibot sa surrounding Taal Lake ay napaka-dami pong tao na nanda sa low-lying areas na kung sakaling tataas yung tubig because of the blockade doon sa Pansipit River na kung hindi agad maalis, ay maaari pong malaking problema lalo. Kamaria, maraming salamat po sa inyong pagtanggap po ng aming tawag. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Salamat po, Kung Angel. Ingat po kayo. Si Engineer Mario Balasong, ang direktor ho ng Taal Lake Aquaculture Alliance Incorporated at spokesperson din po ng grupong Talay. Maganda umaga, Pilipinas! Nothing to worry, sarap ho ng tilapia. Alam ho ninyo, pinakamasarap na tilapia galing ho dyan sa Taal Lake. Diba? Sa totoo lang. Tsaka sabi ko nga ho sa inyo, lahat ho ng mga efforts para manatiling malinis ho ang lawa, isinasakatuparan. Hindi lamang ho ng hindi lamang po ng mga ahensya ng gobyerno, kundi mismong yung mga mangingisda. Maganda umaga, Pilipinas! Itinanggi ni Philippine Charter Civics Office Chairman Felix Reyes na siya ang nag-ayos ng mga kaso para sa negosyante at gaming tycoon na si Charlie Atong-ang. Si Reyes po kasi ay retiradong Regional Trial Court Judge na itinuturo ng whistleblower na si Julie Dondon Patindungan alias Totoy na di umano'y nag-aayos daw ng mga kaso ni Atong. Minsan na rin itong binanggit sa kanyang expose na bumiyahe umano si Reyes patungo sa ibang bansa kasama ang iba pang mga prosecutor at mga judges upang suhulan sila para hindi masampahan ng reklamo si Ang sa isyu ng mga nawawalang sabungero. Hamon ni Reyes kay Totoy, alias Totoy. Tukuyin ang partikular na kaso ni Ang na may kinalaman sa mga missing sabungero na kanyang inayos para tulungan ang negosyante. Iginit pa ni Reyes na walang maibibigay na patunay si Patindungan sa kanyang akusasyon. Kung walang maibibigay na patunay itong si Patindungan sa kanyang mga akusasyon, mas makabubuting itikom na lamang niya ang kanyang bibig. Samantala, inihayag ni Reyes na handa siyang pabuksan, ilantad sa Bureau of Immigration ang kanyang mga overseas trip mula nang siya ay magretirong hukom noong Oktubre ng 2021 upang patunayang inosente siya sa mga ibinibintang ni Patindungan. Handa rin na niya siyang makipagtulungan sa investigasyon upang pawiin ang walang basihang mga aligasyon at linisin ang imahe ng hudikatura dahil hindi niya ito deserve ng institusyon. Si Reyes ay dating Pangulo ng Philippine Judges Association, nagsilbing presiding judge ng Marikina RTC bago siya naitalagang PCSO chairman noong Mayo. O nga naman, napaka-unfair naman ito sa atin pong mga maestrado o sa atin pong mga judges, pagka napagbibintangan ng ganyan ng kasi madali namang magbintang, madali namang mag-imbento ng story pero di ba? Sabi nga nitong si alias Totoy binigyan daw siya ng peking pasaporte. At yun daw ang kanya ginamit sa pagbiyahe sa iba't ibang panig ng mundo. Aba, napakatanga naman pala ng mga immigration natin na hindi natunugan. Di ba? Hindi. Tsaka yung counterpart ng ibang bansa na, alam mo ninyo, Europa, naku, ang higpit. Una, paano ka makakakuha ng visa? Kung peke yung passport mo, dito pa, pagkuha pala ng visa, sabit ka ni. Maganda umaga, Pilipinas! Tiwala naman si Justice Secretary Boying Remulla sa mga naging testimonya ng whistleblower na si Julie Patindungan alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Kabilang dito ang pagdadawit ni alias Totoy sa pangalan ng gaming tycoon na si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Remulla, wala namang ibang dahilan si Patindungan para magsinungaling tungkol dito. Alam mo yan, parang he's trying to defend his life by saying everything out in public. Na ito si Katotoy, si alias Totoy. Ano yan parang defense mechanism niya na lang yan. Kasi nga, ang alam niya, talagang paliligpit siya nito.
Kaya I don't think he has reason to lie and to hurl grave accusations kung ang tingin talaga totoo yung mga sinasabi niya. Ano na to, talagang hindi lang to desperation, it's really a race to tell the truth. Ito na yun Desidido rin si Remulla na magsampa ng kaso laban sa mga nasa likod ng krimen. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng Department of Justice sa mga kasong maaaring ihain upang matiyak na mananalo sila laban sa mga sangkot sa sinasabing missing sabungero. Ay, tingnan ho natin kung ano hong magiging development dyan. Ano, ha? Aminado naman ang Department of Science and Technology na magiging pahirapan ang paghahanap sa sinasabing labi ng mga nawawalang sabungero na sinasabing itinapon sa Taal Lake o ibinaon sa Taal Lake. Wala naman sinabing itinapon, kundi sinabi ibinaon. Ayon kay Secretary Renato Silidom, malalim kasi ang lawa, aabot ng 198 meters at ang lawak nito ay 234 square kilometers, 9 beses ang laki sa lungsod ng Maynila. Una nang sinabi ng Department of Justice na plano na ng sibulan ngayong araw ang paghahanap sa mga nawawalang sabungero at ito daw po ay gagawin niya dyan sa bayan po ng Talisay. Iyan po ang mahiwagang paghahanap. Ano, ha? Dito naman tayo sa mahiwagang tunog. Mabuti pa ito. Napakaswerte naman. Nakadali ng 21,000 pesos. Ano, ha? Si Adona Esteves ng mga Tarim, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kabayan dyan sa Pangasinan. Ma'am Adona, good morning po sa inyo. Good morning po, sir. Good morning po. Natanggap na ninyo? Wala pa po. Wala pa po, sir. Pero nagbigay na kayo ng numero o na account number kung saan papadala. Sige, asahan nyo within today. Ano, ha? Makakarating yan. Ano, ha? Maraming salamat po, sir. Believe ako, pero ikaw yata sa araw-araw ka rin sumasagot. Ano, ha? Opo, lagi po ako nakatutok, sir. Oo. Tapos nag-aabang. Kasi actually nakuha na yung day 4 pa lang yata o day 5 nakuha na yung mga items, ano, ha? Except for doon sa cabinet, ano, yung word na cabinet kasi siyempre hindi ka naman nagsasabit ng ng kabayo ng plantsahan mo sa labas, di ba? Usually sinasandal mo. Oo. Isinasabit. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa baby ko po. Thank you po. Ay, may baby na kayo. Parang dalaga lang kung dating, ha? Meron. Ilang taon na? Thank you po. Ilang taon na? Ilang taon ang baby nyo? 3 years old po. 3 years old. Lalaki, babae? Lalaki po. Lalaki. Ay, gwapo. 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 Mana sa tatay, mana sa nanay? Ay, mana sa nanay po. Ganun. Ay, gwapong-gwapo yan. Kung gwapong-gwapo, super gwapo kung nagmana sa tatay. Hindi, biro lang. Sige, Adona, congratulations, ha. Abangan mo within today. Salamat po. Abangan mo within today, ha. Darating na yung premyo, ha. Anyway, nag-coordinate na sa inyo yata si Tunog Master Mabel Arribe, no, ha. Ayan, sige, thank you. Maraming salamat po sa programahin niyo po. Thank you po. Congratulations. Maganda umaga, Pilipinas. Si Adona Esteves ng mga Tarim, Pangasinan na dali yung 21,000 pesos sa ating mahiwagang tunog. Nagpahayag ng suporta ang Fintech Alliance Philippines sa hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-regulate ang online gaming sites. Sangayon ng Fintech sa Enhanced Regulatory Framework ng Bangko Sentral, kaugnay ng responsableng paggamit ng digital financial services sa mga lisensyadong online gaming para maiwasan ang posibleng banta ng gambling addiction at financial distress. Ayon kay Fintech Alliance Founding Chair Lito Villanueva, sila'y committed na maging bahagi ng solusyon para paitingin ang proteksyon ng mga Pilipinong manlalaro. Tiniyak ng Fintech na susunod ito sa regulasyon ng Bangko Sentral kasabay ng real-time monitoring at pag-blacklist sa mga illegal na gaming platform. Wag naman ho sanang ikasasama ng loob ng mga taga-itong Fintech Alliance Philippines. Ano, ha? Ganyan din na sinabi nyo no, sa isabong eh. Kung hindi ho natigil yung sa isabong kasi ang katuwiran ho ng ilang mga kumpanya, GCash, diretso na natin. Ang katuwiran ho ng GCash nung nakikiusap sa ating itigil na yung pagbanat dito sa ano, sabi nila, malaking kinikita namin dyan eh. Sabi ko, oo nga, malaki nga kinikita nyo. Paano naman yung pagkasira ng mga pamilya at pagkalulong sa ano? Di ba? Oo. Pero alam mo na yan, bigat ho naging laban dun ho sa isabong. Ano, ha?
Mismong mga kasama namin sa hanap buhay ng mga panahon yon, ang hirap kumbinsihin maglabas ng mga impormasyon tungkol sa mga kabataang nag-suicide, natutong magnakaw. Bakit? Wala Meron ng mga tinatanggap na truck na bigas Hindi mo rin mailapit sa simbahan. Bakit? Nakatanggap din ng sasakyan yung mga taga-simbahan. Maganda umaga, Pilipinas! Anyway, the rest is history. Nagsara na ho sila. Pagpatay sa estudyante sa Tagum del Norte, iniimbestigahan mga persons of interest, tinukoy na. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio na may buntag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, patuloy ang investigasyon ng Tagum City Police Station sa karumaldumal na pagpaslang sa isang 19 na taong gulang na estudyante na kinilalang si Sofia Marie Coquilla matapos matagpuang wala ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa Purok 3-A, Barangay La Filipina, Tagum City, Davao del Norte. Miyerkules na madaling araw, Hulyo 9, 2025. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Frederick Diles, hepe ng Tagum Police Station, tinutukan na nila ang 3 hanggang 4 na individual na posibleng sangkot sa krimen. Base sa paunang investigasyon, sinasabing kabilang sa isang akyat bahay gang ang mga suspek na pawang mga minor de edad o kabataang lalaki. Sinusuri na rin ang mga kuha mula sa CCTV sa lugar upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga salarin na pag-alaman nasa likurang bahagi ng bahay, partikular sa sliding door, dumaan ang mga suspek at pinapaniwala ang isinagawa ang krimen sa pagitan ng 1:00 hanggang 2:00 na madaling araw habang mahimbing na natutulog ang mga magulang ng biktima. Naging mahirap mapansin ang insidente dahil simentado ang bahay at soundproof ang silid ng biktima. Nagtamo si Coquilla ng 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nawala rin ang ilang personal na gamit ng biktima, kabilang isang laptop, cellphone at wristwatch. Si Coquilla, salukuyang estudyante ng University of the Philippines o UP Manila at umuwi lamang ng Tagum City upang magbakasyon. Sa ngayon, hirap pa rin tanggapin ng pamilya ang sinapit ng kanilang anak. Patuloy ang investigasyon ng kapulisan at nananawagan ang pamilya sa publiko na magtulungan upang makamit ang hustisya para kay Sofia Marie Coquilla. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jun Soter. Adik lang ang kayang gumawa niyan. Sige. Konsintin ho ninyo yung mga adik. 47 na makalipas ang 4:00 ng umaga, muling nagpaalala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUB operators hinggil sa anti-sardinas o anti-overloading policy. Alinsunod dito sa inilabas na memorandum ni Transportation Secretary Vince Dizon kung saan posibleng matanggalan ng prangkisa at pagmultahin pa ang mga driver ng mga PUB na magsasakay ng sobra-sobra sa itinatakdang bilang ng mga pasahero. Sa ilalim kasi ng polisiya, hanggang 9 na pasahero lamang kasama yung driver ang pwedeng isakay ng Asian Utility Vehicle tulad ng Mitsubishi Adventure, Isuzu Crosswind at UB Express units. Ang mga regular na van naman tulad ng Toyota Hi-Ace, Nissan Urban Shuttle at Hyundai Grace ay pwede lamang magsakay ng hanggang 10 pasahero habang 12 pasahero naman sa mga extended van. Sinabi pa ni Secretary Dizon sa mga traditional at modern jeepney naman, 12 hanggang 32 lamang ang dapat na isakay, hanggang 5 pasahero lamang ang pinapayagang nakatayo. Sa mga bus naman, hanggang 50 passengers lamang ang dapat na isakay, habang 5 lamang ang pwedeng standing passengers at mahigpit na pinagbabawal ang pagtayo ng pasahero sa mahahabang biyahe. Kaya lang ho sa mga probinsya, alam naman natin ang realidad Di ba? Hanggang bubunga may sakay kaya nananawagan naman si Senator Loren Legarda sa mga kukulang ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na palaging paluwagin ang mga daluyan ng tubig upang dahil sa napapadalas ng pagbaha dahilan sa malakas na mga pagulan. Ayon kay Senator Legarda, dapat na maging maagap sa mga naturang ahensya dahil taon-taon naman binabagyo talaga at binabaha ang Metro Manila. Sinabi po ni Senator Loren, hindi lang dapat isang beses kada taon nililinis ang mga ilog at estero, gayon din ang mga kanal dahil palagi ang nagbabarama ito dahil sa mga basura at maling pagtatapo ng ating mga kababayan. Panawagan pa ni Legarda sa mga LGU, sa MMDA, sa Department of Public Works and Highways, panatilihing malinis ang mga lagusan ng tubig upang bumaba ng mas mabilis ang tubig baha at maibsan ho ang panganib. Nananawagan din si Legarda na muling suriin ang mga kasalukuyang flood mitigation at control projects upang matiyak na epektibo pa rin ang mga ito.
Kamakailan ay nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Metro Manila dahil sa mga nagdaang bagyo at pinalakas pa ng habagat. Hindi makaagos na maayos sa tubig ulan sa mga kanal at mga daanan ng tubig dahil barado ng basura at putik. Ayon pa kay Ligarda, may akda at principal author ng Republic Act 9003 o yung Ecological Solid Waste Management Act of 2000, dapat nang isegregate ang basura sa pagkuha nito. Sinabi po ni Ligarda na kung aayusin lamang ang pagtatapon ng basura, mababawasan natin ang problema sa mga pagbaha. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, ito naman bad news. Inaprobahan ng Sugar Regulatory Administration ang pag-aangkat ng 424,000 metric tons ng refined sugar ngayong taon. Ito'y para matiyak na may sapat na supply ng asukal ang bansa at maiwasan ang pagsipa ng retail price nito. Ayon sa SRA, bagamat may stable na supply at presyo ng asukal sa merkado, kailangan pa rin ng naturang intervention dahil sa nalalapit na pagtatapos ng milling season at sa niya ay may hanggan na naman ang stocks ng asukal sa Pilipinas. Magsisimulang dumating sa Pilipinas ang mga imported na asukal sa July 15, magtatagal ito hanggang November 30. Iginit ng SRA, ito'y ikakasikipika bilang C-sugar o reserve sugar na nangangahulugang hindi muna ibibenta sa publiko. Alam mo ninyo, nakakalungkot, Dati nag-i-export tayo ng asukal. Dahil napabayaan talaga ang sektor ng agrikultura sa maraming panahon. Hindi lang naman ngayon, Sa maraming mga panahon ngayon. Dati, nagunguna tayong exporter ng kopra. Ngayon, kulelat na. Dati nagunguna tayong exporter ng bigas. Ngayon, importer na. Alam ba ninyong number 7 tayo? Number 7 po ang Pilipinas pagdating po sa production ng bigas. Kaya lang, number 1 naman tayo sa pag-i-import. Marami hong dahilan. Number 1, yun nga pong hindi ho tayo kulang ang ating mga irrigated lands, napabayaan. Marami tayong mga ikinakatuwiran. Pero sa totoo lang, napabayaan ho talaga ang sektor ng pagsasaka. And after more than 6 decades na pananatili ng International Rice Research Institute dyan po sa Los Baños, Laguna, mukhang lalayasan na ho tayo ng IRRI. Di ba? Ang yabang-yabang natin, ang IRRI po ay, ang Pilipinas po ay tahanan ng mga nag-aaral tungkol po sa bigas. International Rice Research Institute. Ayan 1960 pa ho yan nakatayo. Nandyan. Ngayon ho kasi, may problema sila dahil ho sa nagdemanda. Actually, narinig na rin natin yung katwiran ng UPLB. Yung ilang portion na nililis ng IRRI, actually, hindi naman na nagagamit na sa research. Kaya gusto nilang kunin uli. Ayan, so may renegotiation. Mukhang hindi naging matagumpay. Nabanggit na natin to dito sa ating programa, di ba? Na pinalalayas yung IRRI. Eto ngayon, nagdemandahan ho sila. Idinamanda ng IRRI ang UP dahil nga po dito sa lease dispute. Mukhang hindi ho ito magandang development dahil tayo po ay host na itong international organization na ito. At ang sinasabi naman ng UP, wini-waive na ngayon ng IRRI ang kanilang proteksyon laban sa countersuit mula po sa UP. Alam ba ninyo na noong huling anniversary, ito lang nakalipas na June, gumastos ang IRRI ng pagkalaki-laki. At nagkaroon pa ng total renovation ng kalahati ng FF Hill Building. Yan ho yung development dyan. Eto hong malungkot na impormasyong ating nakuha. Pagka nagkataon po na nilayasan ho tayo ng IRRI, ito po ay sinasabing lilipat sa isang bansa na paglalaanan ng malaking pondo ng Bill Gates Foundation. Ito daw po yata ay maaaring lumipat sa Africa. Kasi itong si Yvonne Pinto, yung Director General ngayon ng IRRI, actually matagal na nagsilbi kay Bill Gates. Meron pong anunsyong sinabi ito, 15 years 15 years si Director General Yvonne Pinto ng IRRI na nagtrabaho sa kumpanya ni Bill Gates.
Kaya ang sa pantahan nila, kapag umalis ito ng Pilipinas, maaaring ilipat sa Ethiopia. Dahil nag-anunsyo na rin ho si Bill Gates na $200 billion ang kanyang ibubuhos dito po sa mga bansa sa Africa for the next 20 years. Grabe, ano ha? At yun daw po ay ibubuhos doon ni Bill Gates for human potential through health and education. Kaya bukang doon nga sa Ethiopia ililipat, ano ha? Nako. Pagka nagkataon, crown jewel ho itong tinuturing ho nila na crown jewel ng research, ano ha? Pagdating ho sa pag-aaral tungkol sa bigas, ito pong IRI. Nagkademandahan. Malaki daw ho kasing ginastos, ano ha? At ngayon ho, binawasan na rin ng IRI ang operating cost nila ng lahat ng mga units nila. Ang operating units ay binawasan ng 25% ang OPEX. Ito pong si Director General Pinto ay pinanganak siya sa Kenya pero sa Ethiopia siya lumaki. At siya po merong UK passport. Ang IRI po ay tinuturing na crown jewel ng Consultative Group on International Agricultural Research. More than 6 decades ha. Pagkatapos ngayon mawawala ho sa atin. Pagpalagyan na natin yung prestige, ano? But more than that, di ba yung mga opportunities nakaakibat po ng pananatili ng IRI. At nagsimula yan dahil po sa issue ng renta o lease sa lupa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Lolit Solis daw po naihatid na sa kanyang huling hantungan. Yan po ang ibabalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Inihatid na sa huling hantungan ng veteran talent manager at columnist na si Lolit Solis kahapon ng umaga. Na-cremate ito noong Martes ng hapon at ang urn nito ay inilagak sa kanyang mausoleo sa Holy Cross ng Manila Memorial Park sa Novaliches, Quezon City. Natupad ang hiling ni Manay Lolit na itatabi sa kanya ang abo ng paborito niyang aso na si Jok Jok. Ang nakalagay nga sa lapida niya ay may nakasingit pang "My dog, Jok Jok." Yun naman talaga ang gusto niya. Nauna nga lang namatay itong kanyang aso kaya ipinakremate niya ito at hinintay nga siya para magkasama na sila sa loob ng crypt. Halos kompleto ang pamilya ni Manay Lolit na naghatid sa kanya at dumalo na rin ang ilang mga alaga niya sa showbiz na sila Direk Chito Ronyo, Glidel Mercado at ang mag-inang Michelle at Isabel Ortega. Aminado ang karamihan sa mga alaga ni Manay Lolit na apektado sila sa pagpanaw nito pero alam naman nilang matagal na itong handang pumanaw dahil nahihirapan na rin naman daw siya sa kanyang karamdaman sa kidney. Mabuti na rin at nakapagpahinga na rin daw ito pero sobrang mamimiss daw nila ang itinuturing nilang pangalawang nanay. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Maganda umaga, Pilipinas! 57 na makalipas sa alas 4 ng umaga, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpalian, baunin para po sa paglaban natin sa mikrobyo. Sa mga lakad natin ngayong araw nito, yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po naman itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mahabang panahon at mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Driver sa Northern Samar tumalon palabas ng minamanehong 10-wheeler truck matapos na magkaaberya ang makina. Patay. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan. Jane, may buntag. Nasawi ang driver ng 10-wheeler truck dito sa probinsya matapos ang aksidentang minamanihong truck sa mataas na bahagi ng kalsada sa Sitio Ginpandayan, Barangay Magtaon, Mapanas, Northern Samar kahapon, banda 10 ng umaga.
Ayon sa report ng MDRRMO Mapanas, ang biktima kinilala na si Noel Patilan at kinumpirma na nasabing opisina ng MDRMO ang pagkasawi nito. Residente ng Barangay Kaligang, Bayan ng Katarman, 46 na taong gulang. Sa investigasyon naman ng Mapanas Municipal Police Station mula sa bayan ng Lapinig ang truck papunta sa bayan ng Palapag sa 2nd District ng Northern Samar at pagdating sa nasabing lugar kung saan mataas na bahagi ang nasabing kalsada, nagkaaberya ang makina o matras ang nasabing sasakyan. Nataranta naman at nabahala ang nasabing driver kung kaya tumalon ito palabas ng truck. Ngunit sa kanyang pagtalon ay tumama ito sa isang simento at nagtamo ng sugat sa kanyang katawan. Kinumpirma ng MDRMO na biyahe pa lang papunta sa ospital ay binawian na ito ng buhay. Samantala, kasalukuyang naroon pa rin sa lugar ng sasakyan kung saan naganap ang nasabing aksidente. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, alamin muna natin ang magiging lagyan ng panahon sa mga susunod na oras dahil nga po may minomonitor tayong sama ng panahon. Kasama na natin si Grace Castañeda ng Pag-asa. Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Kanina nga pong 3:30 meron tayong pinalabas na thunderstorm advisory dito sa NCR kung saan may mga pag-ulan pa rin pong mararanasan sa Quezon, Laguna, Batangas, Pampanga, Tarlac, Bataan maging sa Bulacan, Rizal, Metro Manila, Zambales at Cavite. And itong mga pag-ulan nga po nito ay magpapatuloy pa rin ng 1 hanggang sa 2 oras. And samantala, apektado pa rin po ng habagat yung malaking bahagi ng ating bansa. Meron pa rin mararanasan na bugso ng mga malalakas na pag-ulan dito sa Metro Manila, maging sa Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro at sa bahagi din ng Antique. Samantala, magiging makulimlim pa rin po yung panahon at may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon, nalalabing bahagi pa ng Mimaropa at Western Visayas, maging sa mainland Cagayan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas, Rizal, Laguna at sa Davao Occidental. Dulot pa rin po ito ng habagat. Kaya patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nalalabing bahagi po ng ating bansa may mga isolated na pag-ulan pa rin na mararanasan. Dulot pa rin po ito ng habagat, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi. And meron din po tayong minomonitor ngayon na low pressure area sa loob ng ating area of responsibility. Huli itong namataan sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. And wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa and mababa rin po yung chance nito na ma-develop at maging isang bagyo within the next 24 hours. Ngunit continuous monitoring pa rin po tayo dito sa LPA na ito. And yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, pakiulit yung gale warning? Wala po tayo ngayon. Wala talaga okay. Po. Kahit masama ang panahon, wala namang mataas na alon na inaasahan. Expect pa rin po natin, meron pa rin pong mga katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng karagatan natin dito sa may northern and western sections po ng Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po kahit wala tayong nakataas na gale warning. Okay. Thank you, Grace. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Mag-iingat po tayong lahat. Si Grace Castañeda mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Pero alam ho ninyo, sa mga panahong ito, kinakailangan ho din talaga i-boost natin ang ating immune system. At isa ho sa mga katutulong sa atin para ma-boost natin ang ating immune system at ma-achieve natin magandang tulog ay ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating sistema, sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po na yung tinatawag na commander ng ating immune system at responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya na-achieve natin ang magandang tulog, nagkakaroon pa tayo ng panibagong lakas para malabanan ang puyat
pagod at stress. Ang Ultamayo po ay available sa Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed, HB1 Plus Pharmacy, Mercury Drug at Southstar Drug. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Kung may mga concerns pa po kayo, pwede kayo mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts po tayong naka-standby dyan. Pero huwag natin kalimutan ha, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. At kung ngayon pa ho kayo bibili, puntahan ho ninyo yung ultamayo.shop. Pagkatapos, i-click po ninyo yung QR code. Gamitin po ninyo ang code na Kuya Angel para ma-avail ang discount. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Aga po sa mga suki natin sa Estados Unidos, sa mga nakatutok natin dyan sa New Jersey, good morning. Evan Lang sa Las Vegas, good morning. Malakas na buhos ng ulan nararanasan ngayon sa Caloocan. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, bundag Kuya Jelly, yung maitim na kaulapan na halos namumuo kanina pang pasado alauna ng madaling araw. Abay, biglang bumuhos sa mga oras ito dito sa may bahagi ng Caloocan. At pagdating natin dito sa may bahagi ng Valenzuela, paikot tayo ng Malabon. Ay kalakasan din yung bagsak ng ulan, Kuya Angel, na ngayon ay tuloy-tuloy na naranasan. Kaya yung ulan na inumpisa nito na biglang lumakas ay kanina nga alas 2 pa ng madaling araw at pabugso-bugso yan. Pero nitong mga bago mag-alas 5 ay o bago mag-alas 4 ay medyo tumila. Pero pasado mga alas 4:40 ko, Angel. Alas 4:40 ngayong umaga, biglang na bumuhos ulit. Kaya yung mga naglalakad at yung may mga pasok ng maaga nabigla dahil akala nila wala nang ulan Pero ganun pa man ay hindi naman nakapagdulot ito ng pagbaha dito sa bahagi ng Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin Duque. Mahigit 700,000 naman ang hinihinalang siyabong na-recover sa isang high-value individual sa bayan ng Pototan, Iloilo. Detalye na balita mula kay Jocelyn Maque mula sa Action Radio Iloilo. May nga aga, Jocelyn. Arestado sa ikinasang drug buy-bust operation ng Pototan Police ang itinuturong high-value drug personality sa Barangay San Jose Ward na nasabing bayan. Ayon kay Police Lieutenant Adrian Baligod, ang Deputy Chief of Police ng Pototan Municipal Police Station, na monitor ang iligal na aktibidad ng subject na si alias Eastboy dahil sa impormasyon mula sa mga concerned citizens. Na-recover sa subject ang 105 grams na suspected shabu na nagkakahalaga ng 740,000 pesos. Tumagal ng isang buwan ang monitoring ng police sa subject hanggang sa nadakip ayon pa kay Lieutenant Baligod. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Jocelyn. Halong kamudra, roadmap naman para buhayin ang naghihingalong industriya ng asin sa Pilipinas, ilunsad ng DAB-FAR. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Kasado na ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagbuhay sa industriya ng asin sa bansa sa paglulunsad ng DAB-FAR ng Philippine Salt Industry Development Roadmap 2025-2040. Nais gawing mas produktibo, sustainable at competitive ang industriya ng asin. Bukod sa mga opisyales ng DAB-FAR, kabilang sa mga dumalo sina DA Undersecretary for Fisheries Drusilla Esther Bayate, DOST Secretary Renato Solidum Jr. at mga kinatawan ng Lone District ng Occidental Mindoro na sa pangunguna ni Congressman Leo Di Tariela, na kiisa rin ng mga miyembro ng Philippine Salt Industry Development Council, mga kinatawan ng BIFAR mula sa iba't ibang mga rehiyon at mga lokal na producer ng asin. Ayon kay Assistant Director Zaldi Perez, layunin ng roadmap na muling palakasin ang lokal na industriya ng asin upang magbigay dangal sa ekonomiya at bansa. Binigyang diin nito ang kahalagahan ng mga magsasaka ng asin na nagsusumikap upang dalhin ang asin sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino. Itinampok sa okasyon ng ribbon cutting at exhibit ng iba't ibang mga produkto ng lokal na asin at nagtapos sa isang panata ng paninindigan ng lahat ng mga lumahok. Matatandaan mula pa noong 2015 nang magdagsaan na sa mga palengke dito sa Metro Manila ang supply ng asin na galing ng China. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.
Maraming salamat, Baal. Alam mo ninyo, talaga nakakalungkot yan. Ano, ha? Dapat talaga natin palakasin ang industriya ng asin. Bakit wala dyan si Governor Monmon Guico ng Pangasinan? Pangasinan, isa ho sa mga top producer ho ng asin. At isa sa pinakamalaking kumukonsumo naman ng asin, ang lalawigan ng Quezon. Dahil po yan sa malawakang taniman po nila ng nyug. No, ha? Pero at least, Quezon, alam ho natin, nagde-develop na rin ho sila ng mga salt beds nila dyan. Ha? Pero bukod ho sa asin, isa at saka sa coconut, ang isa ho sa mga itinataguyod ho ng lalawigan ng Quezon ay produksyon ho ng kakao. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim po ito, hinakot po yan at itinanim sa ilalim po ng manyugan. Kaya ngayon nagpuproduce ho sila ng dekalidad na kakao beans. Ayan, at pinaprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon at available po yan sa 0919-095-5935. Yung tangerine chocolate.ph po naman, dyan po ninyo pwedeng i-check yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Umaga, Pilipinas. 40 pesos na incentive kada puno sa matatanim na abaka, ibibigay naman ng Pelpida sa mga magsasaka ng Leyte at Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad, Jimmy. May tig 40 pesos na incentives ang bawat magsasaka ng abaka kung magtatanim kada isang puno ng abaka. Ito ang sinabi ni Philippine Fiber Industry Development Authority Regional Director Willard Sinahon. Ayon kay Director Sinahon, sa lalawigan ng Leyte may mahigit 600 ka hektarya na bakang tataniman at sa Selvino Lobos sa Northern Samar, sa intercropping may mahigit 1,000 hektaryang sakahan ng abaka. Ito lang tugon ng hiling ng Pelpida sa Congress na madagdagan sila ng pundo para mapalago pa ang produksyon ng abaka sa Eastern Visayas matapos atakihin ng banjitap at musik. Mula dito sa DYVL Action Radio, taklaban ito si RH32, Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Samantala, high-value individual drug suspect arestado sa bypass operation sa Binalonan, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos na kabasan ni Chekemin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabuwasan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon ng Binalunan Police Station ng high-value individual na 48 anyos na lalaking negosyante, tubong kalasyaw at kasalukuyang naniniran sa barangay ng Kamaliran East, Ordaneta City. Sa ulat ni Binalunan Chief of Police Major Simon Paiking na nakarating sa tanggapan ni Pangasinan Police Provincial Office Police Colonel Ricardo David, nagsagawa ng bypass operation ng Binalunan Drug Enforcement Unit, katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division ng PRO1 sa barangay Sumabnit, Binalunan bandang alas 9:05 ng gabi, kung saan binenta ng suspect ang kanilang asset ng 21 piraso ng head-shell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 100 gramo at may street drug price na 680,000 pesos kapalit ng mark money, at agad itong inaresto. Nakumpiska rin sa suspect ang ginamit ng mark money sa operasyon, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na kaso ngayon ng suspect. Ito si Freddy Pajardo, RH38, taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. 10 bayan naman sa Bataan tumanggap ng ambulansya mula sa PCSO. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. 10 bayan sa Bataan kabilang ang Hermosa at Orani ang tumanggap ng bagong ambulansya mula sa Philippine Charity Sweepstake Office PCSO sa ilalim ng Medical Transport Vehicle Donation Program MTBDB. Pinangunahan ito mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na turnover ceremony sa Quirino Grandstand nitong Hulyo 9, 2025. Personal na tinanggap ni Hermosa Mayor Ann Inton at Orani Mayor John Arizapa ang mga Patient Transport Vehicle, PTV,
para sa kanilang mga bayan. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa pagpapalakas ng emergency response at pagbibigay ng serbisyong medikal sa mga liblib na lugar. Nagpahayag din ng pasasalamat si Bataan Governor Joey Garcia sa PCSO at Pambansang Pamahalaan at sinabing makikinabang ang 10 bayan sa lalawigan mula sa programa. Samantala, nasa kabuang 387 ambulansya ang ipinahagi ng PCSO sa mga LGU sa Region 1 hanggang Region 5 at Cordillera Administrative Region na may kasamang stretcher, oxygen tank at blood pressure monitor para sa ligtas at agarang pagdadala ng mga pasyente. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. 5:15 ang oras sa buong Kapuluan. Marikina LGU, may binabantayang bahaing lugar. Handa na daw po ang kanilang mga assets ngayong panahon ng tagulan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Maulang umaga, Kuya Angel. Puspuso na rin ang pagbabantay ng Marikina City Government sa ilang natukoy na lugar na posibleng makaranas ang pagbaha. Ayon tuloy-tuloy na ang mga pag-ulan sa bansa. Ayon kay Mayor Man Chodoro, pagamat wala pa sila nakikitang pagtaas ng tubig sa tabi mismo ng Marikina River, posible namang bumaha kung parado itong mga drainage sa mga binabanggit na lugar. Tiniyak ng alkalde na maliban sa kanilang dredging at slope protection activities na dati nang mayroon sa ilog, may handa silang asset sakaling kailanganin. Pakinggan natin si Mayor Chodoro. Kahit na hindi umaapaw yung ilog natin, kapag yung drainage system natin ay hindi na-declog ng maayos, talagang lahat babahain. Actually, ngayon meron tayo mga minomonitor na areas. I cannot say na nasa danger zone sila kasi so far wala pa tayong binabahang mga low-lying areas na malapit sa ating ilog. Ngayong umaga ay nananatili sa normal ang antas ng Marikina River na nasa 13 meters pa lamang as of 5 a.m. Sa kabila nito ay nagsustim din ng pasok ang LGU sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw ng Huwebes, July 10. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, investigasyon sa mga missing sabungero ipupursige muli ng Senado. Detalye ng balita mula kay Raymond Advance, RH28. Raymond, good morning. Nagpahayag ng kahandaan si Senador Ronald Bato de la Rosa na muling buksan ang investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Ito ay kung may senador na muling magkain ng resolution hinggil dito dahil matagal na nilang isinara ang investigasyon hinggil dito sa kanyang Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sabi ni De La Rosa, administratively ay naiugnay na ang pangalan ni Atong Ang sa mga nawawalang sabungero dahil sila ang management ng mga sabungan kung saan dinukot ang mga sabungero na inakusang ng tsutsope o nandadaya. Ngunit hindi na patunayan sa kasong kriminal dahil walang bangkay na nakita sa kahit isa sa 34 na nawawalang sabungero. Kaya't kanilang inirekomenda na ipursigi ng PNP ang kanilang investigasyon. Para kay De La Rosa, kahit na ngayon lang nagsasalita si Dondon Patidungan, ay mataas pa rin ang credibility nito dahil sa mga hawak niyang impormasyon. Sa katunayan, ay kabilang siya sa mga kinasuhan ng PNP. Narito si Senador Bato de la Rosa. Sa akin, mas credible sana siya kung nagsalita siya noon pa, nung dito sa Senate investigation. Mas credible pa rin siya dahil kahit na-late na siya bumaligtad, you knowing his closeness to the personalities involved, then meron talaga siyang sinasabi. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Malacanang ginagalang naman ang sentimiento ng taong bayan sa usapin ng impeachment laban kay BP Inday Sara. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Nirerespeto ng palasyo anuman ang sentimiento ng mga Pilipino kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pahayag ito ni PCO Undersecretary Claire Castro nang mahinga ng reaksyon sa June survey ng SWS kung saan lumabas na 42% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Muli namang binigyang diin ni Castro na walang kinalaman ang Malacanang sa impeachment. Sa katunayan, ayaw-anya ni Pangulong Marcos na maidikit sa administrasyon ang impeachment trial, lalo't nasa kamay ng mga mambabatas ang paggulong nito. Muli ring iginiit ng opisyal na walang political persecution na nagaganap sa kaso ng Vice Presidente dahil nakita naman ng lahat ang mga dokumentong naisiwalat
sa mga nakalipas na pagdinig. Kaya nga anya mayroon ding Okta Research Survey kung saan 78% ang sumasang-ayon na dapat humarap ang pangalawang Pangulo sa impeachment trial. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Samantala, pampasukin na rin ng SM Prime Holdings Incorporated ang premium residential sa pamamagitan ng bagong lunsad nitong brand na Signature Series. Sa ilalim nito, magtatayo ang SM Prime ng 6,000 square meter prime property sa isang luxury residential space sa Makati City. Aba, sa kabuuan, may higit 4 hektarya ng lupain ang uukupahin ng SM Prime para sa kanilang Signature Series developments. 300 hectares sa mga ito ay nasa Metro Manila. Ilan sa mga natukoy na lokasyon ay ang Muntinlupa, Maynila, Pasay, Parañaque, Taguig, Cebu City, Cavite at Batangas. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:20, kung ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! 5:21 Umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo. Nasa 7th Avenue Market, Caloocan, si Edwin Duque. Nako, tumaas daw po ang presyo ng karnet ng manok at baboy. Edwin, good morning again. Good morning, may buntag Kuya Angel. Kasabay ng taas ng presyo. May mga ilang tumaas, lalo na yung baboy at manok. Pero grabe, binabayo tayo ngayon, Kuya Angel, ng malakas na ulan. Dito sa 7th Avenue Market sa Caloocan. Yung manok abay naging 250 Kuya Angel dito sa 7th Avenue. Parang mas mataas dito kasi ibang palengke. Yung presyo ng liempo nasa 460 yung bawat kilo. Pero yung pork chop nasa 400, yung giniling 400 at yung pata naman 360 at yung unahan at yung ulihan ay 380. So medyo halos 20 to 30 yung kataas nito kaysa kahapon doon sa 4th Avenue. Yung kambing ang hindi naman nababawasan yung presyo dahil nasa 500 pa rin Kuya Angel at 460 yung ulo at pa. Habang kung bibili ka ng papaitan, 250 pesos pa rin yung kanilang kilo. Mataas din kunti yung bangos dahil 200 hanggang 280 ang kilo. Halos 20 yung diferensya kahapon. Yung galunggong, 250 hanggang 280. Ang sugpo, hindi naman nagbabago dahil ang sugpo ay yung maraming supply ay 600 yung o 480 yung pinakamura. Ang pinamataas dito ay 1,200 pesos. Yung yellowfin ay 360. Ang tilapia naman, 170 hanggang 200 yung bawat kilo. Yung kamatis ko dyan, unti-unti nang tumataas dahil 50 pesos na yung maliliit habang 60 to 70 yung malalaki. Yung labanos, tumaas kunti ng 20, nasa 70 hanggang 80 yung bawat kilo. Habang yung talong ay 80 hanggang 100. Yung bilog naman ay 120 pesos bawat kilo. Ganon din yung luya. 180 yung malalaki ang kilo, habang 120 rin yung bilog at 140 ang sibuyas. Hindi naman gumalaw yung iba pang presyo ng mga gulay maliban doon sa aking binanggit. Kaya yun pa rin yung presyo nung nakaraan. Yung presyo naman ng bigas Kuya Angel, merong 48, merong 50, merong 55, at ang pinakamatas na presyo ng bigas ay 80 ang dinurado. Yung malagkit, yung medyo hindi ganong kaputian, merong 80 pero 100 pesos, napakagandang klase ng malagkit.
So yan ating price monitoring report mula pa rin dito sa 7th Avenue, Grace Park, Caloocan, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa Disa, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Edwin. Samantala, 11 dating combatants ng BIFF Bongos Faction na enganyong muling magtiwala sa pamahalaan. Detalye na balita mula kay Jun Dimokotang, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. 11 combatants ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Bungos Faction na pawang PSR listed at matagal lang tinutugis ang government forces ang naingganyong muling magtiwala sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsalong ng armas, kung saan una silang humarap kay Captain Michael Alan Eugenio, commanding officer ng Bravo Company ng 90 IBB Kislahi Battalion. Ayon sa 6ID, ang 6 na mga local chief executives ng 6 na munisipyo sa Maguindanao del Sur Province ang siyang may malaking partisipasyon sa pagbabalik loob na ito ng 11 BIFF former combatants mula sa mga bayan ng Ampatuan, Dato Saudi Ampatuan, Sharif Agwak, Dato Abdullah Sangki, Dato Unsay at Dato Hofer Ampatuan. Formal silang sumuko sa headquarters ng 90 Infantry Battalion led by Commanding Officer Lieutenant Colonel Lucky Marco. Bit-bit ang 12 armas at formal na ipresenta kay 6 Offers Infantry Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu. Isang M203 grenade launcher ang isnuko kasama ng isang M653 assault rifle, isang M16 rifle, isang caliber 50 Barrett sniper rifle, isang M14 sniper rifle, isang carbine, isang 7.62mm single shot muzzle, 2 M79 grenade launcher, 2 Garand rifles at isang 9mm Uzi submachine gun. Naroon sa aktibidad sina Miss City Janine M. Gamaw ng Impos Bar, Mr. Junji Paras mula sa Non-Violent Peace Force, Dato Saudi Mayor Nasser Uto, Engineer Hata Birwar ng Dato Unsay LGU, Engineer Marop Ampatuan ng Sharif Agwak LGU, Mr. Haris Ampatuan ng Dato Hofer LGU, Mr. Abdul Basit Langkap ng Ampatuan LGU, Mr. Saud Matog ng Mafar Bar at representative ni Governor Dato Ali Midtimbang. Pinuri naman ni 6ID and JTF Central Commander Major General Donald Gumiran ang panibagong tagumpay na ito ng pakikisa sa pag-abot ng tunay at pangmatagalang kapayapaan sa bahaging ito ng Bangsamoro Region. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. NCRPO, suportado naman ang kampanya ni Mayor Isko Moreno para sa seguridad at kayusan ng syudad. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Tiniyak na ni NCRPO Chief Major General Anthony Abrin ang buong suporta nila sa ginagawang kampanya ng Manila LGU. Sa ginawang courtesy call ni General Abirin bilang pagpapakita ng suporta, palalakihin pa niya lalo ang kapabilidad ng Manila Police District. Ito'y upang agad na makapagresponde o makatulong na mapigilan ng krimen at manatili ang kayusan din ng kapayapaan sa Maynila. Kaugin ito, tiniyak din naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Abirin na handa ring sumuporta ang lokal na pamahalaan sa ginagawa nila anti-criminality campaign. Patunay dito ang kautusan ng KADE sa NPD bilang at ibang tanggapan ng LGU tingin ang seguridad at tubusin ang mga wanted maging ang mga pagawa ng krimen. Ito si Boy Gonzales para sa DCRC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangabang ultabayo, ito po'y postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate nga po nito yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Yan po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya pag tayo po ay nagkaroon ng magandang tulog, nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text po kayo sa 0931-033-2871. 0931-033-2871. May mga medical experts po tayo na nakastambay dyan. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug
Administration, halal certified. Available po sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Pero huwag natin kalimutan ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon kung bibili ho kayo online at gusto nyo ma-avail yung discount, punta kayo po sa ultamayo.shop. I-click po ninyo yung QR code, gamitin po ninyo yung code na Kuya Angel, matik yan, 10% discount. Maganda umaga, Pilipinas! At kung pupunta naman kayo ng Pakistan, at sa palagay nyo magtuturista kayo doon o kaya may kung ano pang mga bagay na gustong asikasuhin doon, baka mapagdudahan kayo agad. Ang modus pala ngayon ng mga recruiter, pinadadaan ng Pakistan ang mga nabobola ho nila. Kasama natin si Ms. Dana Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ma'am Dana, good morning. Good morning. Magandang umaga po. Ano naman gagawin nila sa Pakistan? Yes, alam mo sa nakakagulat kasi naalala niyo po yung mga Pogo-like companies na parang nag-establish na ng mga opisina nila in different parts of Asia. Ngayon po, doon sa na-intercept natin, nalaman natin na meron ng parang ganon na na-establish in Pakistan. So doon naman sila nare-recruit para doon naman po magtrabaho. Anong tatrabahuin nila sa Pakistan? O jumping board lang ang Pakistan? Bambaba ng Pakistan tapos lilipat? Ito pong na-intercept natin, may na-intercept po tayo na 2 biktima dyan po sa NAIA. Nag-pretend sila that they are going to Hong Kong lamang, pero Pakistan talaga. Nung kanila pong dinescribe yung dadatnan nila doon, it is really pasok na pasok doon sa profile nung mga Pogo-like companies na nakikita na dati nating nakita sa Pilipinas at nakikita na po natin sa ibang Asian companies. So mukhang itong sindikatong ito, hindi na lang sa Asia nag-ooperate. Mukhang nag-expand din sila to other areas para po mas lumawak yung kanilang reach. So doon sa interview, doon lang natin nalaman na hindi pala sila pupunta ng Hong Kong. Kundi hindi, paano ang ticket nila? Di ba hahanapin naman yung ticket? Ang kanila pong ticket na pinipresenta ay just Hong Kong. So Manila, Hong Kong, Manila. May nakatago po silang flight details papuntang Pakistan. Ang sabi po sa kanila daw ng recruiter nila na nakilala po nila online. Naku? Nagpanggap po sila na turista. So binigyan sila ng mga papel-papel. Kunwari, ito ang gagawin ko. Ganyan yung gagawin ko. Pero ang totoo po, inoferan po sila ng sahod na sa around 45,000 pesos po para magtrabaho po doon sa mga Pogo-like companies doon. Sa Pakistan? Yes. Wala. Anong profile ng mga nare-recruit? Ano po yung mga nare-recruit po ngayon, talagang magaganda yung background, mga college graduate, may magagandang trabaho. Kasi ito po ang target nila, mga BPO workers, yung may mga BPO background. Hindi, pero anong profile ng looks? Kinakailangan pogi, maganda, kahawig ni Ma'am Dana, ganon? Hindi naman po, parang ang tina-target nila is more of the age range mga tao. So nasa 30s, late 20s, early 30s po yung karaniwan na nakikita namin na biktima nitong modus. Ayan. Hindi sila makakalusot. Kaya lang kung sa ibang port sila dumaan o kaya magmaya backdoor, baka doon tayo mahirapan. Pero again mukhang mga scammer itong nagre-recruit sa inyo. Kaya kung kukumbinsihin kayo na pumunta bilang turista sa Hong Kong o sa iba pang mga kalapit na bansa sa Asia, magduda na kayo. Wag na po, yes. Parang doble ingat, triple ingat. Ingatan po natin yung sarili natin. Wala namang walang placement fee? Wala po silang wala po silang binayaran. Yung mga dokumento po nila, inabot na po nung kanilang recruiter. Pinadala na po sa kanila. So technical skills talagang hinahabol sa kanila? Yes, tama po kayo dyan. Ayun. Ma'am Dana, thank you ha. Maraming salamat sa pagkakataon. Magandang umaga po.
Anytime po, salamat po. Ang spokesman po ng Bureau of Immigration, si Ma'am Dana Sandoval. So again, doon sa mga kababayan nating bubulahin kayo para ma-recruit, magtrabaho sa Pakistan, nasa sa inyo yan. Pagdating nyo doon, baka kung saan ho kayo mapunta, baka mamaya ditini kayo, di ba? Kulong kayo, di ba? Hindi naman ganun ka-stable ang gobyerno ng Pakistan. Maganda umaga, Pilipinas! Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakaina ang matiyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga-barangay 684 Paco, Maynila, lakasan nyo ng inyong mga radyo, telebisyon. Nag-iikot na dyan ang gwapong team ng gwapong si Sherwin Alparo. Barangay 684 Paco, Maynila. Ayan, basta't pag nakita ho nyo yung mobile ho ng DZRH nag-iikot, lakasan nyo radyo, telebisyon para marinig ni Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas! Pero hindi yan mamimigay sa inyo ng tangerine chocolate. Mamimigay siya ng pera, mga grocery items at bigas. Walang tangerine chocolate. Siguro sa ibang pagkakataon, Sherwin. Ang tangerine chocolate po naman ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Available yan ng tangerine chocolate sa 0919-095-5935. At may mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, suportahan ho natin ang ating mga magsasaka sa kanilang mga pagsisikap, sa kanilang mga endeavors, lalong-lalo na dito po sa kanilang pagtataguyod ng tangerine chocolate. Available nga po sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ipinagmamalaki talaga nila dyan po sa lalawigan ng Quezon ang tangerine chocolate dahil ito'y gawang atin, 100% gawang lokal but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 20 minutos na lamang bago mag-aces ng umaga. Umaga, Pilipinas! 45 makalipas ang alas 5 ng umaga ay pinapaalam lamang ho sa mga kamag-anakan namin dyan ho sa Mindanao at sa iba pang panig ng Kapuluan sa clan ng angkan ng mga Palmones, mga Negrillo, si Auntie Lydia Negrillo Torilla po ay pumanaw na at ang kanyang labi ay ihahatid bukas dyan po sa Kidapawan City. Pinapaalam lang po si Auntie Lydia Palmones Negrillo Torilla ay pumanaw na nga po at ang kanyang labi ay ihahatid bukas dyan po sa Cotabato Memorial sa Kidapawan City. Nakikiramay ho kami doon ho sa pamilya, sa makamag-anakan ho namin na naulila ni Auntie Lydia. On a happier note naman, congratulations kay Dr. Alvin Colaba. Ayan, kahapon nagdiwang ng birthday si Dr. Alvin Colaba. At the same time, pinulong niya po ang alyansa ng mga grupong haligay ng Agham at Teknolohiya o Agham. At nanumpa siya bilang bagong pangulo ng Agham. Siyempre kasama niya si Dr. Flor Tesoro bilang chairman emeritus ng Agham. Ayan, congratulations sa mga bagong officers po ng Agham. Maganda umaga din kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Kador Plato, good morning. Kay Professor Andy Pereria, kay Ambassador Harry Amping, good morning po sa inyo. Justice Max De Leon, na maaga din pong kung gumising. Parang si Justice Energito. At saka si Ma'am Sally. Ang Ma'am Sally ho naman nanay po ni Justice Raul Villanueva. Chief Justice Alex Guzmundo, good morning din po sa inyo. At kay Ombudsman Sam Martires, good morning. Daming nag-a-aspire doon sa bakanting pwesto ni Ombudsman Sam Martires. Maganda umaga din po sa ating mga midnight singers dyan po sa San Diego, California. Kay Tita Lloyd, Tita Cora, Tita Linda, Boss Manny, Sir Art, at saka si The Debonair, June Yambao. Maganda umaga, Pilipinas! Makinig maigi dahil baka nasa area mo ngayon ang swerte. At pwede ka ring manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Mas Malakas Promo. Alamin na ang location ng ating roving team. Bilis manghuli ni Sherwin. Sherwin, sino yung nahuli mo?
Yes, Kuya Angel, magandang umaga dito nga sa Barangay 684 dito sa Paco, Maynila. Talaga na mga malakasan ang agahan. Yan, tignan mo, ang sarap. Lalo tumuulan. Ano yan? Meron kang tuyo, tsaka pritong itlog. Tuyo. Tuyo. Akala ko yung tawilis na ano. Ulam, tuyo. Galing sa ano yan, sa Tal. Tawilis ba yan? Hindi naman tawilis yan, tuyo yan eh. Tuyo, sarap ba? Kaya nga. Walang sampurado? Tuyo ba dati batang tawilis? Walang sampurado? Ano yan eh, yung... tuyo. Iba yan, Pamilya na sardinas. Sige na, mamigay ka na ng pera. Sardinas sa tuyo eh. Ginugutom kami dyan sa mga pinapakita mo, pambira ka. Talaga ako pag umaga. Pero ito talaga ang malakas. Tignan mo, malakas na nakatutok sa isa kanyang cellphone tuwing umaga. Tatay, pangalan niyo po? Arnel Duanillo. Si Tatay Arnel, palagi ka nakasunin sa DZRH? Opo. At sino pa po rito mga announcer pag umaga? Si Angelo Palmones, saka si Boy Gonzales. Ayan, tignan mo, Boy Gonzales, panawagan Boy Gonzales, lagi ka raw dumadaan dito sa kanila sa may Paco kapag magma-market report ka. Dahil palagi daw dumadaan din si Boy. Nakikikain? Anong presyo ng tuyo? Nakikikain? Sige, bigyan mo na yung pera. Dahil paborito mo si Angelo Palmones at si Boy Gonzales sa mahilig sa tuyo, eto, meron ka 1,000 pesos! Maraming salamat. Happy 86th anniversary. Ayan, di po, alam na alam, may anniversary ng DZRH. Meron ka pang DZRH grocery. Thank you very much. Maraming salamat. At syempre may kasama pa yan DZRH na imbag na bigas. At ang DZRH uniform yan isusuot po sa araw ng Martes. At tuwing Martes, dahil ang Martes ngayong susunod na linggo ay tatama sa July 15 at yan ay anibersaryo ng DZRH. So, isuot po yan sa Martes. Salamat po, maraming salamat sa DZRH. Ako, maraming salamat din. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH Bakay na susunod natin winner sa DZRH Malacash Promo. RH number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin. Yes. Yun daw utang ko sa iyo na 1,000 na inabono mo kahapon doon sa winner natin. Sabi ni Malo, ipambibili niya na lang daw ng breakfast dahil ginutom mo daw sila ngayon. Ako, dito na kayo bumili. Dito ko na kayo bibili. Abono. Kung saan pa man, napakasarap na agahan dito. Sige, salamat, Sherwin. May practice pa. Ayan. Maraming salamat. Back to kay Angel. Maraming salamat, Malo. Ayaw pumayag eh. Ayan, sorry. Tutok lang. Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malacash Promo. Dahil 86 years old na ang DZRH sa Martes, July 15, invited po kayo sa aming grand stickering campaign. Dalhin lamang ang inyong sasakyan sa DZRH parking lot dito po sa Soto Street, CCP Complex sa Martes mula alas 7 na umaga hanggang alas 11 ng gabi. Magpadikit ng DZRH sticker sa inyong mga sasakyan. Pwede kang manalo ng instant premyo na cash o DZRH grocery. Plus may libre pang palugaw at pagupit at pamassage sa mga Cambio King na pupunta. Magkita-kita po tayo sa DZRH parking lot, Soto Street, CCP Complex sa Martes, July 15, alas 7 ng umaga. Bago mag alas 7, dapat nandun na ho kayo. No, ha? Tapos, July 17 naman, birthday ni Mayor Deo Macalma. Kita naman ninyo, bumabaha ng handa, Malo. Kaya huwag ka na muna magagahan, ha? I-reserve mo yan sa July 15. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, teka muna. Bago tayo mag-commercial break. Ay, si DOE OIC Sharon ka rin daw po hindi interesadong maging commissioner ng ERC. Report mula kay Giselle Report, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nilinaw ni Department of Energy OIC Sharon Garin na hindi siya interesado na maging commissioner ng Energy Regulatory Commission. Ayon kay Garin, may inirekomenda ang dating liderato ni Secretary Rafael Utilla mula sa ahensya para sa nabanggit daw na posisyon. Mananatilian niya ang hiningi sa kanilang rekomendasyon ngayong siya na ang umaaktong pinuno ng Energy Department. Idiniinig rin na may mga taong mas kwalipikado sa pwesto, partikular ang mga ekonomista at engineers. Nang tanungin kung kabilang sa inirekomenda si Yusef Rowena at Cristina Guevara, tumanggi nang sumagot si Garin pero umaasaan niya siyang kasama ang opisyal dahil kabilang ito sa mga pinakamatatalino sa kagawaran.
Matatanda ang dalawang commissioner ng ERC ang magre-retiro na ngayong araw, kabilang sina Commissioner Catherine Maceda at Alexis Lumbatan. Nananatiling OIC ng DOE Sigarin at ayaw rin niyang pangunahan ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kung gagawin siyang permanenteng talihim ng kagawaran. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle, at congratulations kay Yusek Guevara. No? Magaling yan. Dating Yusek din po yan ng Department of Science and Technology at ngayon nga po ay nandyan sa DOE. Competent yan para mamumuno ng magaling yan dyan po sa ERC kung sakasakali. Ano ha? Sige, banggitin na rin ho natin. Kahapon ho kasi binabanggit ho natin yung, the other day, binabanggit natin si Reyna Condensada, di ba? Ito ho yung Yusek na hindi pa man nagre-resign, nag-o-offer ng courtesy resignation yung bossing niya. Aba, nag-apply na. Lumapit na doon sa kanyang padrino sa Malacanang at nag-a-apply. Gusto niyang maging secretary. Mas malalim palang mag-isip itong si Reyna Condensada. Bukod sa pag-aalaga po ng kontraktor na nilalaglagan nila ng pondo, kinasabwat niya rin yung kapwa niya Yusek para agawin hindi lamang ang poder ng kanilang mga kaaway, kundi eventually pilayin din yung kanilang sekretary. Binabantayan nila ito, tapos aagawin nila yung pwesto ni sekretary mismo sa pamamagitan ng grand conspiracy. Bravo! Ang gagaling ninyo, Sana wala rin ho kayong bahid ng putik, At pinoproject nyong malinis ho kayo. Isang katerma naman ang yung anomalya. Incidentally, yung Central Luzon contractor naman na ipinagmamalaki niya, na sinasabing ito daw ay bata ni Congressman Sandro Marcos, marami palang delayed na project, At may mga reklamo na rin sa Office of the Ombudsman, Reyna Condensada, malapit ka nang makilala. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, sa July 31, birthday naman ni Ma'am Lydia De Roca. Advance happy birthday, Ma'am Lydia. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto na lamang, ACES na umaga. Si Kadi ng Ideal Vision, good morning po sa inyo, Matindi ang korupsyon. Ito ang naging buod at binigyan din ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa 2020 Recognition Rights ng UP College of Engineering. Sa kanyang talumpati, binanggit ni Mayor Benji na maging sa kalsada mababakas ang korupsyon. Partikular na rito ang kanyang natuklasang paglalagay ng cat-eye sa kalsada. Yung bang umiilaw pagka madilim, Isang uri ng retro-reflective safety device na ginagamit bilang marker o gabay sa mga daan, lalong-lalo na sa gabi o sa panahon na mahina ang visibility. Ayon kay Mayor Magalong, 1,800 pesos lamang ang orihinal na presyo nito. Pero ang pinalalabas ng mga korap na opisyal, lalong-lalo na yung mga nagpopondo na mga kongresista natin at mga senador, ang halaga daw niyan ay 11,720 each. Ibig sabihin, 9,900 kada isa ang nananakaw sa pondo ng bayan. O ayon kay Mayor Magalong ay katumbas ng 237 billion pesos. Nakaya sanang magpatayo ng 4,740 na mga eskwelahan at makapagbigay ng 1.58 million pesos na halaga ng pool scholarship. Yun daw po yung paniwanag, kaya maraming kontraktor ngayon ayaw nang tumulong doon sa pagpapatayo ng mga eskwelahan. Kasi madaling ma-account kaya ang mga paborito nila ngayon, flood control, Sorot Street Lamp, at saka asphalt overlay. Ay, tsaka may nakausap akong direktor ng DP, sabi niya, paano namin mamimaintain ang mga daan ngayon? Wala naman kaming budget para sa maintenance. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmona, sigiyuan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Spanish-American philosopher na si George Santayana. Ang sabi niya, a child educated only at school is an uneducated child. Maganda umaga, Pilipinas! ACS na umaga.